Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos nating Ama, ang pakikipagkaisa ng Banal Espiritu, nawa laging sumainyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kaibigan, mga kapanalig, sama-sama nating ipagdiwang ang misa pong ito, buksan po natin ang ating puso. Humihingi sa atin ang Panginoon ng mas malalim na pag-unawa, pagtanggap, pagmamahal araw-araw. Hanggang sa matuklasan natin na tayo ang tunay at ganap na tagasunod ni Kristo. Humingi tayo sa mga pagkakasala na ating nagawa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kaluluwa. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen si Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at ayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw, sa gayon sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak. Kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang maghahasik, dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamhan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam.
Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang pagpapahayag ng balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at wika, "Malimit kaming mag-ayuno. Gayon din ng mga Pariseo. Bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinakasal o ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, paputok ang balat, matatapon ng alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlan. At sa gayoy, kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan, mayroong mag-asawang nagmamaneho. Na-drive, medyo mabilis ang sasakyan. Tapos bigla sila nakarinig ng ingay. Parang may lumagapak, ganon. Hindi nila alam kung saan ganon. At nang makita nung driver sa kanyang rear mirror, nakita niya na yung car seat na inuupuan ng kanyang anak ay nahulog. Nagpaikot-ikot yung upuan. Pero sa awa ng Diyos, buhay naman. Hindi siya naipit at bigla siyang dinala sa ospital. At nang magising yung bata at sinasabi niya anong bata, "Mama, hindi ako natakot nung nagpapaikot-ikot. Tapos nakita nilang nakatigil lahat ang mga sasakyan. Kaya hindi nabangga yung bata. Hindi po ako natatakot kasi nakita ko si Jesus, nakataas ang kanya mga kamay at pinara niya ang mga sasakyan." Paniniwalaan niyo ba yung kwento? Pwede ba siyang mangyari? Gaano kalimit ba tayo nag-aalinlangan sa pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos? Sa totoo lang, madaming pagkakataon na hindi talaga natin nagaganap ng mas malalim yung pagsunod at paniniwala sa Diyos. Parang ayaw natin. Kasi, ang totoo, kahit yung mga bagay na nakasanayan natin, bilangguan din natin yun, iginagapos tayo dun sa ating nakasanayan.
hindi natin talaga malubusang mapalaya ang ating sarili. Kaya kahit sa tahanan, kahit sa parokya, gano'n, no? Dati kami ganito, tapos may mga bagong dumadating na mga bagong programa, bagong mga pastoral na programa, mga pastoral plan, at sasabihin sa iyo ng mga dating naninimbahan doon, hindi yan tama, no? Dahil yung aming ginagawa ang tama. So, pero dito, ang talagang tunay na tama ay si Jesus dapat, di ba? So, sabi ng ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, lumapit kay Jesus yung mga alagad, bakit tanong sa nag-aayuno? Yung ni Bautista, nag-aayuno, bakit yung mga alagad mo hindi nag-aayuno? Yung mga, si Juan Bautista, nakatira sa ilang. Okay? Doon siya namumuhay. Talagang kanyang buhay ay isang buhay parang ascetic life. Talagang buhay na may pag-deny sa kanyang sarili. Siyempre, ang kanyang mga alagad, ganun din. Yun din ang kanyang natutunan. Ngunit, bakit sa panahon ni Jesus, hindi siya nag-aayuno? Di ba, ang tanong ni Jesus, pwede bang mag-ayuno habang ang lalaking kinasal ay kasama pa? The bridegroom is Jesus. Bakit kinakailangan mag-ayuno mismo ng pinanggagalingan ng lahat ng karunungan, biyaya, lakas, katatagan, kaligtasan? Si Jesus ang nagbibigay noon. Okay? Yung pag-aayuno ay paglilinis ng ating mga sarili at paghahanda para makapasok ng lubusan ng biyaya sa ating buhay. Ngayon, okay? Bakit sabi ni Jesus, dinipensa ni Jesus yung kanyang mga pinagtanggol niya. Yun ang maganda kay Lord. Lagi ko sinasabi, pagtatanggol ka talaga ng Panginoon. Okay? Kung talagang lubusan kang sumusunod at maniwala ka na ikaw ay talagang ipagtatanggol ng Diyos sa mga kapanalig. Dapat yung pagtatanggol na yun nararanasan natin. Ngayon yung pinagtanggol, mga alagad, sinabi niya, saan ba galing ang mga alagad ni Jesus? Bakit mo ipapasa, lagay sa balikat niya yung mga bagay na hindi pa nila kayang tanggapin? Mabigat para sa kanila. Hindi talaga naman na naiintindihan, hindi talaga na nauunawaan. Kaya, huwag muna. Pag natuto na sila at kapag wala na ako sa kanilang tabi, sa kanila gagamitin ang mga bagay na ito. So mabuti, napakabait, napakahusay, napakamaunawain, napakalawak ng pag-unawa at pagmamahal ni Jesus. Kaya sabi dito, walang nagtatagpi ng bagong damit. So hindi magmamatch. Okay? Hindi magmamatch si Jesus doon sa taong naging alipin na nung mga dati. Okay? Kaya yung mga Hudyo, hindi pwede. Hindi nila tatanggapin si Jesus. Okay? Dahil ang kanila talagang kasanayan ay maniwala na ang kanilang Diyos, di ba, ay si Yahweh. Ang kanilang ninuno ay si Abraham. Kaya si Jesus dumadating, ako at ang Diyos Ama ay iisa. Hindi nila yan matanggap. May paniniwala na sila, may hinahawakan na sila, meron na sila sinasandigan. Kaya hindi mabasag-basag, no? Okay. Hanggang ngayon may mga hindi pa tumatanggap kay Jesus. Kasi nasanay sila doon sa may nagturo sa kanila ng iba. Okay? At iyon ang kanilang pinanghahawakan. Yan. Kaya hindi makapasok ng lubusan si Jesus sa buhay po nila. Pero sila po yun. Ngayon ang aking hamon sa ating mga kapanalig, alam ko nananalig na po kayo, nagmamahal na po kayo, naniniwala po kayo. Pero ang tanong ko po ay, lubusan pa talagang nasusunod si Jesus sa buhay mo? Hindi ba pang araw-araw na buhay? Alam ko pagkatapos ng ating binyag, tayo po ay hindi lamang isang bastang tao, kundi tayo din po ay anak ng Diyos. Prevailing pa, nagwawagi ba palagi ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Sa inyong mga tahanan po, talaga bang nasusunod ang pag-ibig, ang pangangalaga, ang pagpapatawad? Hindi ba naaalipin ng kahinaan ng puso? Hindi ba may mga tatay na sagang ako ang tatay dito, no? Kailangan ako ang masunod. Walang. Pero mga panahon na yun nininiwala kay Jesus, walang ganun eh. Dapat pantay-pantay ng pagmamahal, pero hindi nawawala ang respeto. Ganon, no?
So hindi impose ang authority kung hindi ito ay malayang tinatanggap at pinaniniwalaan. Sapagkat pinakikita ito hindi lang sa salita, kung hindi nadarama lalong-lalo na sa gawa. Damang-dama. Okay? Ang ano? Kaya, yung mga kwento ng mga bagong tagumpay ng pakikiisa ng buhay ni Kristo, pwedeng totoo. Pwedeng paniwalaan. Pero kung ang puso mo ay talagang ayaw ng maniwala, kahit ano pang ganda ng kwento, hindi natin paniniwalaan. Ngayon pong umagang ito, gumawa po tayo ng ating sariling kwento ng pag-ibig at pagmamahal ni Jesus. Alam ko po, nadarama niyo po yan araw-araw. Kasi araw-araw pinasisikat ng Diyos ang kanyang araw sa bawat isa sa ating lahat. At pinagpapala tayo, meron tayo pagkain sa hapag, meron tayong lahat ng mga bagay na kailangan natin, napakabuti po ng Panginoon. Kaya unti-unti dapat match, hindi ikaw ang higit na mahalaga at makapangyarihan, kasi kung ang sarili mo ang tinitingnan mo, baka hindi mag-match sa iyo si Jesus. Okay? Si Jesus ay ganap na pag-ibig, wagas na pag-ibig, kaya pwedeng mag-match sa iyo kung siya ay iyong tatanggapin at mamahalin at paniniwalaan. Sana maisabuhay mo ang pag-ibig ng Diyos na may kaganapang pagtanggap sa kanyang mga aral. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Manalangin tayo sa Diyos, sa ating Ama, upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating tugon, Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang bayanan ng Diyos at ang naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang ating puso naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang reliyong gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na lagi mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang mga kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di nagbawas lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat kalugdan mga aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ay pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birhen totoong mapalad. Sa iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang mahal Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili at inihain, ilang pagkain
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagandapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pinakaiibig tayo ng ating Ama sa Langit, kaya sinugo niya si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ating ngayong sambahin ng Ama, pamagitan ng panalangin na itinuro ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami, Edia, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap. Ngayon, ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Nalig, ang pinakamalapit na pagkakataon natin kay Kristo sa mundong ito, habang naglalakbay pa tayo tungo sa kaganapan sa kaluwalhatian, yung pinakamalapit na malapit, pamagitan po ng Eukaristiya. Kaya inanyahan po lahat, mga kapanalig, magkaroon tayo ng malalim na pag-aalay ng sarili sa banal na misa araw-araw at lalong-lalo na kung araw ng linggo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat
na aming paglingkuran ang ganap na sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At naway pagpalain kayo, makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naipagdiwang na natin ang banal na misa. Humayo tayo at yumakap sa buhay na inaalok sa atin ni Kristo. Salamat sa Diyos.